Isang napakabigat na kontrobersiya ngayon ang bumabagabag sa ating bansa. Paano kung may isang testigong biglang lumantad na nagsasabi na siya di umano ay isang bagman ng isang mataas na opisyal dito sa ating bansa at nagsasabi na siya daw mismo ang nagdala ng milyon-milyong piso ng pera sa iba't ibang tao? At paano kung ang opisyal na ito ay hindi lang basta-basta government official? Siya di umano ay ang pangalawang pangulo ng ating bansa, the Vice President of the Philippines. Another issue na naman laban kay VP Sara na may kaugnayan sa isinusulong na impeachment complaint laban sa kanya. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa politika, isang pangalan ang biglang lumutang: Ramil Madriaga. Isang taong nakakulong, isang taong may kasong kriminal, at isang taong nagsasabing siya ang nagdala ng cash sa mga duffel bag para sa mga umano'y mga transaksyon na konektado sa confidential funds at political financing. Ngunit ang tanong, totoo ba ang kanyang mga aligasyon o isa lamang ba itong politically motivated testimony? At kung ikaw ay isang senador na magiging judge sa isang impeachment trial, sapat na ba ang ganitong klaseng testigo upang patalsikin ang isang halal na vice presidente? Bilang mga tagasunod ng batas, susuriin natin ano ang tunay na estado ng impeachment case laban kay VP Sara. Sino ba talaga si Ramil Madriaga? Ano ang legal weight ng kanyang affidavit? At ano ang posibleng mangyayari kung ito ay aabot sa Senate trial? Hi everyone, hello friends. If you are new to my channel, I am Attorney Frank. Welcome to Your Lawyer on the Go. Unahin muna natin ang isa sa pinaka-importanting tanong. Ano na nga ba ang status ng impeachment laban kay VP Sara? Ngayong Marso 2026, ang House Committee on Justice ay nagsimula ng magsuri ng mga impeachment complaints laban sa kanya. Dalawang reklamo ang idinagdag sa deliberasyon at napagpasyahan ng komite na ang mga ito ay sufficient in substance. Ano ang ibig sabihin ng sufficient in substance sa legal na wika? Kapag sinabing sufficient in substance, ibig sabihin kung totoo ang mga aligasyon, maaari itong bumuo ng impeachable offense. Hindi pa ibig sabihin nito na guilty na ang Vice President. Ang ibig sabihin lang nito ay may sapat na basihan na upang ipagpatuloy ang proseso. Ano ang mga pangunahing aligasyon? Ang mga reklamo laban kay VP Sara ay tumutukoy sa misuse ng confidential funds, unexplained wealth, bribery o corruption, at pati na rin ang mga umano'y pagbabanta laban sa Pangulo at ibang opisyal ng gobyerno. Sa ilalim ng 1987 Philippine Constitution, ang mga opisyal na maaari lamang tanggalin sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment ay ang mga sumusunod: President, Vice President, Supreme Court Justices, Constitutional Commission members, Ombudsman. At ang grounds ay culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trust. Kung mapapansin ninyo, ang betrayal of public trust ay isang malawak na konsepto. Hindi ito kinakailangang criminal offense. Ito ay isang political offense grounded in public accountability. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-kontrobersyal na karakter sa isyong ito, si Ramil Madriaga. Ayon sa mga ulat, si Ramil Madriaga ay dating intelligence officer na ngayon ay nakakulong sa Camp Bagong Diwa sa Taguig.
kaugnay ng hiwalay na kasong kriminal. Sa kanyang sinumpaang affidavit, sinabi niyang siya umano ang naging bagman ni VP Sara Duterte. Ano ba ang ibig sabihin ng bagman? Sa political slang, ang bagman ay isang taong tagapagdala ng pera para sa isang politiko, karaniwang cash, karaniwang walang dokumento, at kadalasang ginagamit upang maiwasan ang paper trail. Ayon sa kanyang affidavit, sinabi ni Madriaga na siya umano ang nag-deliver ng mga duffel bags na may laman na pera sa iba't ibang individual. Inuugnay rin niya ang pondo sa pogo operators, drug syndicates at political funding noong 2022 elections. Ngunit tandaan, ito ay mga purong aligasyon pa lamang. Wala pang korte o anumang tribunal na nagdedeklara na ito ay totoo. Ngayon, ang mahalagang tanong, kung ang isang testigo ba ay may criminal record, wala na ba siyang credibility kaagad? Ang sagot ay hindi agad. Sa ilalim ng Rules on Evidence, ang isang witness ay maaaring ma-impeach sa pamamagitan ng kanyang criminal conviction o prior inconsistent statements. Ngunit hindi ibig sabihin nito na automatic na mali na ang kanyang mga testimony o hindi na siya dapat paniwalaan pa. Sa katunayan, sa maraming kaso sa Pilipinas, ang mga insider witnesses ay kadalasang dating kasamahan, co-conspirator o dating tauhan. Halimbawa, sa maraming corruption cases, ang pinakamahalagang testigo ay ang dating kasabwat. Ngunit kailangan ng corroboration. Hindi sapat na puro mga salita lamang. Kailangan ng documents, bank records, communications, financial trail. Noong March 4, 2026, personal na nagsampa ng perjury complaint si VP Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga. Ano ba ang ibig sabihin ng perjury? Sa ilalim ng Revised Penal Code, ang perjury ay nangyayari kapag ang isang tao ay gumawa ng sinumpaang pahayag o sinumpaang salaysay sa harap ng otoridad na may kapangyarihan to administer oaths na alam ng nanunumpa na hindi ito totoo. Kung mapapatunayan na nagsisinungaling lamang si Madriaga sa kanyang affidavit, ay maaari siyang makulong. Ngunit kung mapapatunayan naman na katotohanan ang kanyang mga sinabi sa affidavit, ay maaari itong magpalakas sa mga ebidensya sa impeachment case laban kay VP Sara. May isa pang development. May mga mambabatas na nais ilagay si Madriaga sa protective custody ng House Committee on Justice. Bakit? Dahil ayon sa kanila ay isa siyang material witness sa impeachment case. Sa mga high-profile cases, ang witness protection ay mahalaga dahil maaaring may pressure, maaaring may intimidation o may banta sa seguridad. Ngunit syempre, ito ay isang sensitibong usapin dahil sa kasalukuyan si Ramil Madriaga ay nakakulong na. Ano ba ang mangyayari kung sakaling ang impeachment laban kay VP Sara ay aakyat na sa Senado? Kung ang House ay bumoto upang i-impeach ang Vice President, ang kaso ay lilipat na sa Senate. Ang Senate ay magiging impeachment court. Ang mga senador ay magiging judges at ang House prosecutors naman ang magiging prosecution panel. At ang Vice President ay magkakaroon ng defense team. Upang makonvict, kailangan ng 2/3 vote ng Senado. Ibig sabihin, kung may 24 senators, kailangan ng 16 votes to convict. Kung kulang doon, acquitted ang Vice President. Kung iyong susuriin, numbers play a vital part here. Dito natin makikita ang katotohanan. Ang impeachment ay hindi lamang purely legal process. Ito rin ay political process. Ang ebidensya ay mahalaga. Ngunit mahalaga rin ang political alliances, public opinion,
at credibility ng mga testigo. Kung mapapatunayan ang mga aligasyon laban kay VP Sara at maging matagumpay ang impeachment case laban sa kanya, ay maaari siyang makonvict at madedisqualify for any public office. Ngunit kung mapapawalang sala, maaaring mangyari ang kabaliktaran. Mas lalakas ang kanyang political support. Sa politika, minsan ang persecution narrative ay lalong nagpapalakas sa isang kandidato. Ngayon, nais ko ring marinig ang inyong mga opinyon. Kayo ba, naniniwala ba kayo sa mga testimony ni Ramil Madriaga? O sa tingin ninyo, siya ay isang bayaran at nagsisinungaling lamang? Sa tingin niyo ba ay political maneuvering lamang ito? Kung kayo ang magiging abogado ni VP Sara, ano ang legal strategy ninyo? Comment below. Sa lahat ng ingay ngayon sa politika, propaganda, at matitinding opinyon sa social media, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung sino ang mananalo sa labanang ito, kundi kung mananatiling matatag ang ating mga institusyon at ang ating paggalang sa rule of law. Sa huli, ang tunay na tagumpay ng prosesong ito ay hindi ang pagkatalo o pagkapanalo ng isang politiko, kundi ang pagpapatunay na ang ating demokrasya ay may kakayahang magpanagot, mag-imbestiga at maghanap ng katotohanan sa paraang makatarungan at naaayon sa batas. At hanggang dito na lang po muna. If you enjoyed our discussion today, sana po you will subscribe to this channel, like the video, and you may share this to your friends. Once again, this is Attorney Frank, your lawyer on the go. Thank you so much for watching. See you in my next video. God bless you all.